Nagsimula kami na ang tanging dala lamang ay pananampalataya at panalangin. Nagsimula ang church noong taong 2019 at nagsimula kami sa pamamagitan ng mga kabataan na nagkakatipon-tipon lamang sa bahay ng aking kapatid dito sa 3B. Pagkatapos noon, unti-unting lumalago ang gawain hanggang sa dumating yung punto na kailangan kong pagsabayin yung dalawang simbahan ng magkasabay. So, sa kadahilanan na magkasabay ito, kailangan kong pumunta doon sa Cainta at dito sa Bulacan. Kasama ko ang aking kaibigang pastor para pagtulungan naming gawin ang gawain ito. At sa pagyaon ng panahon, maraming kaming mga kabataan na naabot hanggang sa maabot namin yung mga magulang nila. Hanggang sa unti-unti na nagsimula ang gawain. Ngunit nung panahon na dumating yung pandemya, ang simbahan ay unti-unting ipinagbawal. At ginawa namin ito through online services. At dumating din po sa punto na nagkaroon ako ng karamdaman. At panandalian sa loob ng 3 buwan na hinto po ang gawain dahil nga po kailangan kong magpagaling. Pagkatapos kong mapagtagumpayan ang karamdamang iyon, ako ay unti-unting bumalik sa gawain at nagdesisyon na po akong bumalik dito sa Bulacan at hinayaan ko na po yung ating isang simbahan doon sa aking pastor na kahalili. Biyaya ng Diyos, kami po ay nagpatuloy ng gawain dahil unti-unti na pong bumabalik yung ating pagsamba. Unti-unti na po tayong bumalik sa pagsamba dahil unti-unti na pong bumabalik yung ating dating sistema na po pwede na pong mag-gather ulit sa simbahan. Paunti-unti yung gawain ng Panginoon ay nagsisimula ulit. Dumating yung punto na yung mga pamilya ay unti-unti na rin pong bumabalik sa ating pananambahan. Hanggang sa umabot yung 6 na taon at ang ating simbahan ay nagkaroon na ng lugar kung saan tayo pwede magkaroon ng gawain. Sa biyaya ng Diyos, ang lahat ng ito ay nagsimula dahil mayroong mga taong handang sumunod sa kanyang kalooban. Magpasalamat ako sa Diyos sa sa ginagawa niya sa akin nung hindi pa ako nagsisimba. Tapos parang wala sa akin yun, walang sumagi sa isip ko. Sa malaki ding pasalamat ko sa Lord sa nung nasumpungan ko na po yung Lord sa buhay ko, sa ginagawa po niya sa aking pamilya na hindi naman kami dating ganitong buo, pero ngayon naman naaanuhan ko yung pamilya ko na parang paisa-isa na po silang lumalapit sa Kanya. Lagi ko po yung pinagdasal sa Lord, gabi-gabi, tapos sa umaga. Alam po ng pamilya ko yun na pinagpipray ko talaga sila para kahit papaano magbabago. Nakikita ko naman ngayon may kunting mga pagbabago man, hindi naman bigla-bigla na tuloy-tuloy, pero nakikita ko na may mga pagbabago na sa kanila ng bawat isa. Kasi alam ko sa mga anak ko talaga andun yung palasagot, basagulero talaga at maraming ginagawang katarantaduhan sa buhay, pero sa awa ng Panginoon at sila po ay paunti-unting binago. Ang pagkakaiba noon at saka ngayon nga na may Diyos na tayo sa sarili ko, sa pamilya namin. Yung dati kasing buhay na ayokong mawalan ng pera, ayokong lahat na lang ang gusto ko masusunod. Pero ngayon, na nasumpungan ko si Lord at may na ako sa may
nag-aano na sa akin sa araw-araw ng aking mga ginagawa, na pag-pray, tumutulong na sa akin sa lahat ng mga problema ko. Naiisip ko na sa sarili ko, hindi na bale pag wala akong pera, basta makakain na kami 3 beses sa isang araw. At saka masayang pamilya, at yun naman po unti-unti na po yung naitugon ng Lord sa akin, na masayang pamilya. At malaki po talaga ang pagbabago ngayon, kasi dati hindi ako marunong talagang makipaghalubilo sa tao, at nasanay ako noon na nag-iisa ako nang simula maliit pa ako. Pero ngayon, kahit man saan ako mapapunta, parang ginagabayan na ako ni Lord. Kasi dati hindi ako marunong magpapasalamat o mag-share kung anong mayroon, kung gaano kahalaga si Lord sa buhay natin. Pero ngayon nagagawa ko na doon sa kahit sa mga kasamahan ko or sa ibang tao. Siguro nga lang hindi pa tamang panahon nga ang lahat ng ginagawa ko ay kaumpisa pa lang, at hindi na po talaga pa, wala pang nga mahihinog siya kaagad-agad. Siguro sa paunti-unti kong ginagawa sa sarili ko, doon ko maiisip ng kasayahan sa buhay na may Lord kang kasama sa araw-araw. Ako kasi nung hindi pa ako nakakakilala kay Lord, ako ang tao na hindi ako naniniwala sa yung mga santo. Basta ang pinaniniwalaan ko, may Diyos, pero hindi ko nakikita kung nasaan ang Panginoon. Ang inaano ko lang naman kasi nung araw, basta magsimba, okay na, uwi. Diba? Kasi iba yung naging Kristiyano ka totally, yung nasa true Bible ka, na nalalaman, yung pinapangaral sa'yo, siyempre mauunawaan mo yung salita ng Panginoon. Kasi pag hindi tayo maniwala kung sa ano lang natin, sa sarili lang natin, wala tayong tatanda tayo ng yun lang ang paniniwalaan natin na habang buhay, na alam mo may Diyos pero kulang ka sa pananalig sa Panginoon. Iba pa rin yung may pag-aaral na paniniwalaan mo. Kasi nung nag-aaral si Franklin ng pastor, hindi ako nagdalawang isip na hindi ko siya payagan. Kasi siyempre para rin yun sa ang buhay ng magiging may anak ka na proud ka na na may anak kang tinatawag na pastor. Siguro ko kung hindi siya nag-aral ng pastor, siguro ko nasa yan, kung sa pa, kagaya rin ng mga kaibigan niya. Kung hindi siya nag-aral ng wala siya pinagkaiba sa ibang kabataan. Kasi iba yung may anak ka talaga na naglilingkod sa Panginoon. Ang daming binago. Sa buhay ko. Salamat sa Panginoon kasi mula nung nakilala ko siya, doon na nagsimula yung yung natuto kong magpakumbaba. Hindi na ako masyadong magagalitin. Pero salamat kasi nandyan ang Panginoon para gabayan ako. Lalo na sa sarili ko na kung paano lumapit sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Kasi dati na wala, parang parang ilaw na yung patay sindi. Kung minsan magsisimba ka, pag minsan hindi. Pero salamat sa Panginoon kasi pinaunawa niya sa akin na nandyan siya para gabayan ka, ibigay yung mga gusto mo, pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Saka salamat kasi
lahat ng mga nangyayari sa buhay ko talagang napakalaking pagbabago. Kahit dumating man ang problema sa akin, kahit anong bigat, pero pinaramdam niya sa akin na nandyan siya, na tinutulungan niya ako na kung paano i-survive yung mga problema, para kung paano solusyonan ang problema. Ayan. Laking pagbabago talaga sa akin. Napakalaki. Sobra-sobra. Na binibigay sa akin ng bagong buhay mula nung nakilala ko siya. Nung na-stop din kami sa sa paglilingkod sa Panginoon, talagang iba yung talaga pamumuhay, iba yung pagwala talaga si Lord sa buhay natin, iba yung pamumuhay natin sa amin, kasi walang Panginoon na nag-guide sa amin, na pang sarili lang namin. Minsan may mga bata na mga anak ko na hindi makinig kaagad, maraming pag minsan magtatalo-talo na, pero salamat sa Panginoon na binago sila ng Panginoon, na sa ngayon na nag-aano na sila, simula na sila sa paglilingkod sa Panginoon, na sama-sama na kaming buong pamilya. Napakalaking tulong sa amin na sama-sama kami na maglingkod sa Kanya. Talagang itinoon na namin yung sarili namin tuwing linggo na magsimpa kami lahat. Hindi naman talaga lahat, kasi may mga anak pa ako na hindi talaga pag-attend sa ganitong gawain na pagsimba. Pero dati nung maliliit sila, halos kami talaga tuwing linggo nagsama-sama kami. Pero ngayon, pinapanalangin ko sa Panginoon na maging sila ng kusa na talagang sumama sa ganitong mga gawain sa pagsisimba. Kaya salamat sa Panginoon. Mula nung nakaranas ako ng matinding pagsubok, doon ni Lord binago yung buhay ko. So doon ko siya nakilala. Noon pa man binago na ni Lord yun eh. At nung napasimba na ako dito sa CIF Church, CIF Family, mas lalong binago ni Lord ang buhay ko. Mas lalo ako napalapit. Noon, ang buhay pamilya ko noon, wala pa kaming Panginoon sa aming buhay, magulo. Sobrang gulo, away dito, away doon. At yung asawa ko noon napakatigas ng ulo. Pero simula naman nung nakilala na namin si Lord at nasa gitna na ng buhay namin si Lord, yung asawa ko ay unti-unti namang nagbago. Unti-unti na naging maigi yung buhay namin. Hindi naman fully 100% na okay na kami, pero at least may process talaga. Malaki talaga ang pagbabago. Simula nung nakilala namin si Lord sa aming buhay. Simula nung nasa sentro siya ng buhay namin. Sa likod ng mga bagay na yun ay meron pala kaming mga panalangin na matagal naming ipinapanalangin na dininig ng Diyos. Gaya ng isa sa mga pamilya ng aming kapatiran, ang matagal nang ipinapanalangin ng kanilang amain, kanilang padre di pamilya, na siya palang gagamitin ng Panginoon para magkaroon kami ng lugar na panambahan. At nang na-restore ang kanyang pananampalataya, ipinagamit niya yung lugar para po sa ating pananambahan. Sa biyaya ng Diyos, marami din pong pamilya ang nabuklod at nagkaisa dahil sa mga sitwasyon na naranasan namin. Buhat nga po ng mga pagsubok na pinahintulutan ng Diyos. At dahil doon ay nagpapasalamat kami dahil sa biyaya ng Panginoon, ang lahat ng ito ay napagtagumpayan namin dahil siya yung aming kasama. Sa loob ng 6 na taon, maraming ginawa ang Diyos sa buhay ng simbahan. Ito man ay mabuti, maging
pagsubok. Isang bagay lang na masasabi kong kamanghamanghang ginawa niya ay pinagbuklod-buklod niya ang mga pamilya na dati ay hiwa-hiwalay. Pamilyang walang relasyon sa Diyos at binuklod niya sa iisang pananampalataya. Bagay na layunin ng aming simbahan. Dahil ang simbahan ay tinalaga ng Diyos para maging pamilya. Pamilya na mayroong iisang Diyos na pinapupurihan at sinasamba. Ito ang layunin ng aming simbahan at amin itong tatanganin hanggang sa mga huling henerasyon ng buhay